Good morning. Tara mabilis ang basa ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 05 October 2023. Nandito na tayo sa aklat ng 2 Samuel chapter 10. Nalupig ang Amon at Aram. 2 Samuel chapter 10 verse 1. Hindi nagtagal at namatay ang hari ng mga Amonita. Ang pumalit dito ay ang anak niyang si Hanon. Verse 2. Sinabi ni David, kakaibiganin ko si Hanon, ang anak ni Nahas, sapagkat kaibigan kong matalik ang kanyang ama. Kaya't nagsugo siya ng mga kinatawan upang makiramay sa kanya. Ngunit nang dumating ang mga ito, verse 3, sinabi ng mga pinunong Amonita kay Hanon, nakakatiyak ba kayo na talagang pinaparangalan ni David ang inyong ama sa kanyang pakikiramay sa inyo? Hindi kaya lihim na nagmamanman lamang ang mga sugong ito para masakop ang lungsod? Verse 4, kaya't ipinahuli ni Hanon ang mga sugo ni David, inahit ang kalahati ng kanilang balbas at ginupit ang kanilang kasuotan hanggang sa balakang saka ipinagtabuyan. Verse 5, nang mabalitaan ni David ang ginawang paghamak na ito, ipinasalubong niya ang kanyang mga sugo sapagkat sila ay nahihiyang magbalik. Inutusan niyang doon na muna sila sa Jericho hanggang hindi tumutubong muli ang kanilang balbas. Verse 6, nang malaman ng mga Amonita na ito'y ikinagalit ni David, umupa sila ng 20,000 kawal mula sa Aram, buhat sa Beth-rehob at Suba. Umupa rin sila ng 1,000 tauhan sa pangunguna ng hari ng Maaka at 12,000 pang taga-Tob. Verse 7, nalaman ito ni David kaya't pinalabas niya si Joab kasama ang lahat niyang mandirigma. Verse 8, dumating naman ang mga Amonita at humanay sa pintuan ng lungsod, samantala sa labas ng kapatagan naman humanay ang mga kawal ng Aram kasama ang mga tauhan ni Tob at Maaka. Verse 9, nang makita ni Joab ang mga kaaway sa kanilang harapan at likuran, itinapat niya ang mga kawal ng Aram, ang pinakamahuhusay na kawal Israelita. Verse 10, ang iba pa niyang kawal ay ipinailalim niya sa pamumuno ni Abisai na kanyang kapatid at iniharap naman sa mga Amonita. Verse 11, sinabi ni Joab kay Abisai, kung hindi namin makakaya ang mga kawal ng Aram, tulungan ninyo kami. Kung hindi naman ninyo kaya ang mga Amonita, kayo ang tutulungan namin. Verse 12, magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang loob sa paglaban alang-alang sa bayan at sa mga lungsod ng ating Diyos, at mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh. Verse 13, lumusob sina Joab at nang malapit na sila'y nagtakbuhan sa takot ang mga kawal ng Aram. Verse 14, pagkakita ng mga Amonita sa nangyari, ang matras na rin sila at pumasok sa lungsod dahil sa takot kay Abisai. Mula sa labanan, si Joab ay nagbalik sa Jerusalem. Verse 15, nang malaman ng mga taga-Syria na sila ay natalo ng mga Israelita, muli nilang tinipon ang kanilang hukbo. Verse 16, ipinatawag ni Hadadezer ang kanyang mga tauhan sa silangan ng ilog Euphrates. Dumating sila sa Ilam at ipinailalim sa pamumuno ni Subak. Verse 17, umabot agad ito sa kaalaman ni David kaya't tinipon niya ang buong hukbo ng Israel. Tumawid sila ng ilog Jordan upang harapin ang makaaway sa Ilam. Humanda naman ang mga kawal ng Aram at sila'y naglaban. Verse 18, nalupig na naman sila at nagsitakas habang tinutugis ng mga Israelita. Ang napatay ni David ay 700 nakakarwahe at 40,000 kawal na nakakabayo. Pati si Subak ay nasugatan ng malubha at namatay sa puok ng labanan. Verse 19, nang makita ng mga haring sakop ni Hadadezer na wala silang kalaban-laban sa Israel, sumuko na sila. Mula noon, hindi na tumulong kailanman ang mga taga-Syria sa mga Amonita. Si David at Bathsheba. So ito yung yung kawal na to na asawa ni Bathsheba, ipinadala sa labanan, tapos yun namatay, inasawa niya si Bathsheba. Ang hilig ni David sa diba si si Abigail, naging byuda din yun eh. Si David at Bathsheba, 2 Samuel chapter 11. Nang sumapit ang tagsibol, panahon na ng karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel
Sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno, pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Subalit si David, ibigay ko kaagad sa inyo ang conclusion. Ulitin ko na lang ng basa. Magbasa na rin kayo para maintindihan nyo rin yung mga sinasabi ko. Kasi nabasa ko na kasi yan, kaya yung opinion ko advance masyado. Si David at Bathsheba, 2 Samuel chapter 11, nang sumapit ang tagsibol, chapter 11 verse 1, nang sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Verse 2, isang hapon pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo, napakaganda ng babae. So, ibig sabihin guys, sa labas naliligo si Bathsheba. Mula roon may natanaw siyang isang babaeng naliligo, napakaganda ng babae. Verse 3, ipinagtanong niya kung sino yun. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. Verse 4, ipinakuha niya si Bathsheba na nooy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Verse 5, dahil sa nangyaring ito, si Bathsheba ay nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Verse 6, inutusan agad ni David si Joab na papuntahin sa kanya si Urias na Heteo. Iyon nga ang ginawa ni Joab. Verse 7, nang dumating ito, tinanong siya ni David, kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan? Sinabi pa niya kay Urias, umuwi ka na at sipingan ang iyong asawa sapagkat nanggaling ka pa sa malayong paglalakbay. Lumakad nga si Urias, ang hari ay nagpadala pa ng regalo para sa tahanan nito. Verse 9, ngunit hindi pala ito nagtuloy sa kanila, sa halip doon siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo kasama ng mga bantay. Verse 10, nalaman ito ni David at sinabi niya kay Urias, hindi ba't kararating mo lang buhat sa isang mahabang paglalakbay? Bakit hindi ka umuwi? Verse 11, sumagot siya, ang kaba ng tipan at ang mga kawal ng Israel at Judah ay nasa mga tolda lamang at sa labas naman natutulog ang aking pinunong si Joab at ang inyong mga punong kawal. Sa ganitong kalagayan, hindi ko maatim ng aking kaloobang ako'y umuwi upang magpakaligaya sa piling ng aking asawa. Sa harapan ng Diyos, hindi ko po magagawa iyon. Verse 12, sinabi ni David kay Urias, dumito ka muna ng isa pang araw at bukas ka na umulis. Kaya nanatili siya sa Jerusalem ng araw na iyon. Verse 13, kinabukasan inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon bagkus natulog na kasama rin ng mga bantay. Verse 14, kinabukasan sumulat si David kay Joab at pinadala kay Urias. Verse 15, ganito ang nilalaman. Ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan, pagkatapos iwan mo siya roon at bayaan mo siyang mapatay. Verse 16, habang pinapaligiran ni Joab ang lungsod, inilagay niya si Urias sa gawing malalakas ang kaaway. Verse 17, lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Verse 18, ipinadala ni Joab kay David ang ulat tungkol sa labanan. Verse 19, ngunit ito ang ipinagbili niya. Matapos mong ibalita sa hari ang tungkol sa labanan. Verse 20, maaring siya'y magalit at itanong, bakit kayo nagpakalapit sa lungsod? Hindi ba ninyo alam na maaari kayong panain mula sa itaas ng pader? Verse 21, hindi ba ninyo alam ang dahilan ng pagkamatay ni Abimelech na anak ni Gideon? Siya'y nabagsakan ng batong gilingan na inihulog ng isang babae mula sa itaas ng pader sa Tebes. Bakit pasyado kayong lumapit sa pader? Kung magkagayon, saka mo sabihing napatay rin si Urias.
Verse 22, lumakad ang sugo at nagulat kay David ayon sa sinabi ni Joab. Verse 23, sinabi niya sa hari, lumabas po ang maraming mga kaaway at nilusob kami, ngunit napaurong namin sila hanggang sa may pasukan ng lungsod. Verse 24, noon po nila kami tinudla mula sa pader at ilan sa inyong mga pinuno ang napatay rin po si Urias. Verse 25, sumagot si David, kung gayon sabihin mo kay Joab na huwag ikalungkot ang nangyari sapagkat talagang ganyan ang labanan may napapatay. Ipagpatuloy ninyo ang paglusob hanggang sa mawasak ang lungsod. Sabihin mong huwag masisira ang kanyang loob. Verse 26, nang mabalitaan ni Bathsheba na napatay si Urias, siya ay nagluksa. Pagkatapos ng pagluluksa, verse 27, ipinatawag siya ni David at naging asawa nito. Nagkaanak siya ng isang lalaki, ngunit hindi nalugod si Yahweh sa ginawang ito ni David. Ayun na. Parang puro panganay na naman itong anak ni David. Okay, hanggang dito na lang. Bukas na itong ang mensahe ni Nathan para kay David. 2 Samuel chapter 12. Bye everyone. God bless.